Pilipinas. Well, respetuhin ko kayo. Pwede kayong magnegosyo sa Pilipinas. Pwede kayong kumita. Pero wag niyong hahamakin ang Pilipino. Wag niyo kong hahawakan sa liig. Wag niyong pipigilan ang progreso. Alang-alang lang na lumaki ang inyong negosyo. Tingnan niyo po ang mga magsasaka. Nanyog ang negosyo. Coconut farmers po natin. 30 pesos isang araw ang kinikita. Paano ka mabubuhay ng 30 piso lang ang pera mo sa isang araw? Ano sabi ni Senator Grace po at ni Senator Chis Escudero? Hindi na daw kasalanan ni Danding Cojuangco at wala na daw kay Danding Cojuangco ang pera ng coconut levy. Kalahati totoo, kalahati mali. Totoo na may 71 billion na sinoli na hanggang ngayon hindi pa rin binibigay sa mga magsasaka. Pero may 200 billion pa na hindi pa nababawi. Bakit hindi naman namin sinasabi, Danding Cojuangco? Bakit yung dalawang kandidato na to sinasabi na yung pangalan? Mga kasama, sa sobrang tagal ng panahon, interes na lang ng iilan. Maglagay po tayo ng isang Pangulong Rodrigo Rudy Duterte na interes ng bawat isa sa inyo. Panghuli na lang po. Gusto niyo ba ligtas ang inyong pamilya? Gusto niyo ba kahit anong oras maglakad sa kalye, hindi kayo natatakot sa holdapan? Hindi kayo natatakot na mare-rape ang inyong mga anak? Hindi kayo natatakot na pasukin ang inyong bahay ng adik? Sabi po ni Grace po at ni Chis Escudero at ni Sunny Trillanes, mga kasama ko senador, hindi daw kaya ni Mayor Duterte 3 hanggang 6 na buwan. Eh kayo po, di ba kilala niyo mga pusher? Kung sa unang araw ni Mayor Duterte ipatawag lahat ng mayor, ang mga pusher na malalaki, i-bypass operation nyo. Yung maliliit, sundan nyo. Tignan nyo kung saan nila kinukuha ang droga. Yung malaki, huhulihin natin. At pag sila'y nahuli, sa kulungan natin ilalagay. Ano ba ang kulungan natin ngayon sa Muntinlupa? Kulungan na may jacuzzi, kulungan na may banda, kulungan na kahit anong pagkain pwede kang umorder, kulungan na babae, lalaki, pwede kang umorder. Kulungan na may lutuan ng shabu. No. Mga kasama, si Mayor Duterte, dalawa lang. Sumurrender ka at sa tunay na kulungan, lumaban ka at sa semeteryo ka na namin bibisitahin. Kung sinasabi po ni Senator Escudero at Senator Trillanes na hindi kaya ni Mayor sa 3-6 na buwan, ano po ang sabi ni Senator Grace po? Siya daw, kaya niya 1 buwan lang. Ano? Ano? Ano pa more? Presidente, hindi ba? Bakit pa tayo magpapaligoy-ligoy pa? Okay. Dahil alam kong sabit na kayo sa pagbabago. 3 tanong na lang na mabilis. Sino magtatanggal ng droga sa Pilipinas? Sino po magtatanggal ng krimen at korupsyon sa Pilipinas?
Sino po ang tutulungan niyong baguhin ang ating bansa? Makasama ang pinagdadasal natin, susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Rody Duterte. Mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ho kayo. Kaya na, no, damo sa Ilonggo dere. Ara to dere sa Iloilo. Na maraming Ilonggo sa Mindanao. Kung sabihin mo lang about 3 million, meron. So, you better think of your countrymen and ang katribe mo. Di may problema ta sa Mindanao. Di mga fighters doon, damo, mga Ilonggo, kasukol alam niyo yan. Alam niyo, toothpick, ganito yan. Di para maintindihan ninyo ang Mindanao ang problema. I am a Cebuano because we trace our pedigree or lineage from our father. Ngayon, sa side ko, sa mama ko, ang lolo ko, Incheck, galing sa amin. Lula ko, Maranao. Kaya sa nanay ko, Mistisa, Maranao sa Incheck. Okay. Yung may ara tang ring silingan nga damo sang pero ngayon sa Mindanao, a lot, karamihan, North Cotabato, arm, maraming Ilonggo doon, Sultan Kudarat, down to South Cotabato. As a matter of fact, the Linggo there, ang didila is Bagjensan, Coronadal Valley, ti Ilonggo ka. Tumak ka if you don't know want to tiseng haling kang Ilonggo, huwag mamasabot ka to. Mauna. Ang problema ganito. Pakinggan ninyo mabuti para maintindihan ninyo. Ang si Magellan na imperialista, nag-aabot na sa Leyte. Kaya when he came down from his ship, suling ng buang I discovered the Philippines and I will call all these islands that I have now and thereafter conquer, it will be called the Philippine Islands, to name after King Philip of Spain. Yun ang amo niya, yun ang gumastos sa trip niya dito. Ginawa tayong alipin ng mga yawa. Then he said that I will call all the natives here dito ngayon as Filipinos to honor King Philip of Spain. Kasi siya ka-travel daw halos tibuok Pilipinas nang nakita mo. Ang problema,
yung Mindanao, sinali niya. Ang Mindanao belong to a different sultanate. Ang kasama ng Mindanao, Sabah, yung Borneo. Then the Malaysian islands and the Indonesians. Tiway labot di sa plano. Ang problema kay Magellan, kay angkon niya na amon eh. 100 years before, meron ng mga Islam. Already Islam na. So when Magellan arrived there was already trouble. Kasi siya Kristiyanos at ang tao sa Mindanao lahat Muslim. Ang problema, inangkin niya, and they wanted to overrun the city. That is why he fought with the soldiers. Kag natalo sang mga Moro, why man sila kanyon, why sila gunpowder, why man sila pusil, why sila mga espada. Eventually, they were able to conquer the coastal areas, but never really penetrated inside. So yan ang problema ngayon, because si Magellan brought Christianity to us, to this country. So there's a problem now that I'm using the word is, was is until now. Ngayon, ang problema nito, kaya mga brother ko, kamuro, ara mo dire, Olakbar! 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 Kaya may mahadlok sa mga brother ko, mga muro, mag-alakbar. Kaya that is just praise to God. That is all there is to it. They are just as simple and maybe as complicated as all of us Filipinos. Sabi ni Pinoy, he will deliver the BBL before election. Teka, nagkawalaan ng honor si Murad. Remember that Murad said na he will go to war kung why BBL? We are nearing the end game. There is no BBL. And remember, Murad said he will go to war without the BBL. At sabi naman ni Pinoy, if you do not want war, or if you do not give it to Murad, you might as well start to count body bags. Karaksobdanan ng patay. Dahil ka pamangkot siya na there will be violence in Mindanao. The election na, Murad lost his face. He's beating the drums of war. Why ko naman nakita ni Sinone na kandidato? You know, this is the flag of the Philippines. Kamagduda ka mo nga mixed ako na ako loyalty na. Loyalty ko to. I am Rodrigo Duterte. I am a Filipino. I love the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. Yeah! Doon kami to.
Tapos kaya ano sabihin mo, talagang kapatid din nyo ako. Maranaw yung lola ko. Makinig ka muna. Moro, makinig ka muna ha. We will build one nation. Kag-isa lang ang flag naton. Ha? Ara ne. Pero we will correct the injustice committed against the Moro people. I guarantee you that. But there will be no war if you elect me as president, because I will never allow it. We will only be one nation, one flag, and one happiness. Yan lang. It's water under the bridge yung sila Magellan. Wala na tayong magawa eh. Let us be realistic. And I said, we should love our nation. Among puro tayo Malay. Kag napasok lang ng reliyon doon, dato, dito. Pero titin mo, ang gwapa sang Moro na Maranao, gwapa sang Ilocana. Tida mo sang gwapa ng Pilipina. Kakampanya ako, why ko concentration kasi hindi ko katanaw ng mga gwapa. Tinood, kaya mag-handshake ako ka dalaga ng sakyan. Ito nagkamot ko, pagka kita ko, gwapa nga din ako buhi. Ano? Kaya babae ka kagkag na ano. But you know, seriously now, ganito rin ang problema. This government, walang ginawa para sa tao. You know, the Spaniards came, the Americans took over this country and stayed there for 50 years. Di kagalakaw sila, way solution. Di ang lulo ko sa Cebu, o to, nang Maranao ko na siguro, lolo, tayong lahat, despite or in spite of our radical differences, nang Maranao, di naman kasinabot sa Ilonggo. Ilonggo di naman kasinabot sa Ilocano. Ilocano di naman kasibot sa Bicol. Di ba ito pong away? Linte nga our forefathers sacrifice and said, we will build a nation based on equality, brotherhood, and justice. Why man? Why justisya? Kagaway brotherhood? Kasi ang mga Moro, didribo lang ang bola. Didribo lang bola, sabi ko na noon, didribulin lang yan. Then ipasa doon sa next generation, next election. Now, I have yet to hear Binay and my friend Rojas talk about remember that I was not, you know, matalo ako. After all, I never wanted to run. And during yung filing last year, you remember, October 16, I never went to Manila to file a certificate of candidacy. Why ko gusto? Ano pa problema? Sabi ko, may problema ako, tatlo. Una-una sa pamilya. Kang asawa ko may cancer, 3rd stage. Kaya one night, nagkausap kami, arama si Mayor, protolog. Sabi niya, doon sa ospital, huwag ka na lang dalagan sang Mayor. You just force your daughter to, kasi matanda ka na. Which is really true. Sabi niya, baka mauna ako, talagang may sakit ako. At least ang mga bata, mayroong pang tatay na maiwan, na makausap nila. Although sabi niya, may paghinakit yan sa iyo dahil sa paghiwalay natin. Kasi sabi ko, hindi ako takbo. Siya, huwag ka magdalagan sa presidente, di ka po daog. Ano sa ulo mo, gamamang? Huwag ka man kwarta, huwag ka leader, huwag lahat. Di nga magdalagan ka sa gusto yun ako. Damo man sa Hilonggong, amigo ko. Kaya
I didn't never know that you were my friends. After all, I was just limited to my political ventures in Davao City. Ngayon, seriously, bakit ako tumakbo? Wala akong narinig sa dalawa. Huwag na yan yung babae, tabi mo na lang yan. Huwag mong galawin yan. Ang dalawa, I never heard them talk about Mindanao. Ngayon, ayaw ko nang tumakbo. Hinintay ko kasi ang program of government nila. Ang akala ko may tatakbo ba ng marami. Pagkatalanaw ako sa ilang sa political horizon. Di si Binay. Iko, Jesus Maria Josep. Kaya ako, I was elected mayor of Davao City 1988. It's now 2016. I am still mayor of Davao City. Pag na-congressman ako, first set, di ba ako kadalagan sa 4 times. Congressman ako, then I became a vice mayor to my daughter. Kagtong daughter nga kulatas ang sheriff. Ano na siya? Well, gano'n yan eh. Tinitignan ko ito. Binay. Sabi niya, politika lang. Di okay. Kasi politika. Kasunod naman, ang asawa nga, plunder po. Dahil politika lang na, okay lang kung politika. Here comes nga junior niya nga, mas grabe sa senior. Ito, diputa niya nga. Ano? Ikaw sa kapamilya, at nagasulot sa Malacanang, puro kwarta ang Red Binay. Do you know why Binay kag braso niya, baski masakiton? Kang braso niya, it's not easy na magpagbilang ka ng bilyon at isang araw. Rojas, because I am in his country home, I will not talk about him. Okay. Rojas City ka. Rojas is a descendant of a great family. Problema, si Rojas, pwede yan sa bangko, chief executive, o totoo, finance, pero magasang tao ka, eyeball to eyeball ka sa problema ng Pilipinas, bolente. Patay ang Pilipinas. Di na lang ako makagsulti ng ano pa. Basta sabihin ko lang, di maulaw man ako. I do not want to degrade Rojas before you. But after all, so you just listen to me outside of Iloilo City. Total, marinig mo naman, may debate man kami. Di Sunday na. Marara ka preparar ka na. Kasi si Marga tanaw ko saya. Kahulat may kay Binay, kay gusto magdala ng encyclopedia dito sa amon dito bang. It was not the agreement, actually. The first debate, we had nothing except a clean sheet of paper and a ballpen provided by the sponsors. Well, the second time, dala niya na sa holding room, dalawa sila, Binay. Kami naman, kasama ko, we were separated. Kami ni Grispo. Di ako, si Grispo na, siya ko talanaw sa landi lang. Gigaaway na sila. Gasigaway na, sigaw na. Kaya ako,
ang pangkat ko sa security niya. What happened? Di, kaaway sila kasi Binay, gadala ng border, duha ka buhok, puno ng dokumento. It took them 1 hour, 30 minutes to solve the problem. Eventually, nauna rin si Mar, nagtanaw ko, Mar, sige, lakaw nga to, lakaw. Paasa ka? Siya, kay Unko, una, okay. Pangalawa, lakaw na po, aga ka. Si Mar, sige, na-nervyos. Well, you know, in this world, the imponderables rule. At na, maybe, panalo ka, talo ka. You have to accept na. Sabi ko nga, na hindi ako mamatay kung hindi ko mag-presidente. I'll just come back to Iloilo, ligawan ko lang ng mga gwapa, dari happy na ko. Damo sa gwapa, Iloilo. Anak, no. Akong bakal, may bakal ako sang duta da nasa unahan na barato. Aral ako po yung ngari, mag-upod ko ngari. Kay the most beautiful number of beautiful woman, ara, dari, linte. Ti ang Ginoo dili fair. Bakit mo kitapok mo sang gwapa lang ngari? Ito sa ubang puro bang pangit na dakok. Well, anyway, yan ang bakit ako tatakbo. Nasasaktan ako ganito. Kami kasi sa Mindanao, Visayas, tayo, para tayo kasing paring tenants tayo ng mga landlords. Alam mo sabihin ng, dito tayo, pagka-presidente. Opo, yes sir. Dito tayo, kami sa Mindanao, small time kami. Ako, small town mayor lang ako. Yes sir, sabi lang. Dito, tong eleksyon na ito ang presidente. Yes sir. And all these years, there are only about 3, 4, 5 people deciding the fate of this country. Yung mga bilyonaryo, yung tingnan mo nga kung sino. Kayong sa levy, sa coconut. You think you can recover your money? Susuporta kay Grace, danding kuwang ko. Saan ang kwarta ninyo? Nasa UCPB. Until now, hindi nababayad. Because they pick kung ano ang susunod sa kanila. Kaya ganun. Nagkukonsumisyon ang utang ina. Kung ganito mo yung bayan ko, may problema tayo sa Mindanao. Ang nanay ko hindi pa nabayaran, namatay na lang sa yung tax levy. Sabi ko, ganito kaputahan itong gobyerno to, sisirain ko to. I will break this government. I will replace it with a new one. Tagka-gobyerno na way ka na, sige, kurakot. Na, lahat na. Sino presidente, kung sino lang ang malapit? Puro project. Karamihan sa project. Lahat ng administrasyon may magandang project. But down the road,